So, example ng siguro hypothetical lang ito. Sample computation ng percent agreement. So, hindi ko na nilagyan hindi ko na itinaim sa 100 kasi masyadong malaki. Pero, in reality, dahil percentage yan, i-multiply dapat sa 100% yan. So, halimbawa, number of agreements is 350 or 35, then yung number of disagreements is 100 or 35 or 10. 35 over 35 minus 10. 35 minus 10 is 25, diba? So, 35 divided by 25, 1.4 times 100% is 140%. So, ibig sabihin, mas maraming pumapabor. Kung ita-translate mo to sa percentage, di ba? Kung ita-translate mo to sa percentage, siguro maraming mag-a-agree. Pag translate mo to sa percentage, siguro maraming mag-a-agree yan. Ilagay ko na ulit. So, yun yung mga bago na tututunan natin ngayon, yung example ng percent agreement. Meron pa lang yan. At kasi ginagamit din sa medical field ito sa epidemiology, yung pag-aaral ng mga epidemics. So, ginagamit pala ito sa mga pag-aaral ng pagkalat ng mga communicable diseases. Isa pala ito sa statistical tools na ginagamit. At ginagamit din ito sa larangan ng business. So, yun. Thankful dahil, unang araw ng February, may bago na naman. So, hopefully, in the coming days, meron na naman. Di ba? So, yun lang po.